Masayang araw, mga ka-PL. Pag-usapan lang po natin itong naging pasabog po ni retired General Romeo Poques, mga ka-PL, na maaaring meron pong katotohanan. Pero para po sa mga taong pinatatamaan niya po dito sa kanyang pasabog, abay syempre, naturalmente, mga kababayan, itatanggi itong mga pasabog ni retired General Romeo Poques. At ang pangalawa po natin pag-uusapan tungkol po kay Antiklaring, mga kababayan, na di umano nanganganib na pala ito sa pwesto dahil sa mga kapalpakan. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? O ito, simulan po natin ang ating paksa. Grabe, paksa talaga no? Uunahin ko po, mga kababayan, itong kay retired General Romeo V. Poques, mga kababayan. Simple lang naman po itong sinabi niya. Tatabi lang ako. May post lang ho siya, mga kababayan. O ayan o, basahin ko na rin o. Ayan, maliwanag, galing po yan sa kanya ha? O ang sabi, huwag na kayong magtaka. Maraming mga kandidato hindi na seryoso sa pangangampanya. Sureball na kasi sila dahil bayad na kay Miro. Di umano, mga kababayan. Kaya pala hindi na natin nakikitang umiikot itong ibang partido, mga kababayan. Ibang alyansa ng mga senatorial candidate. Nananahimik na lamang po sa kanilang mga tahanan o di kaya nagkakanya-kanya na lang sinalang lakad, mga kababayan, dahil ayon nga kay retired General Romeo Poques, mga kababayan, di umano bayad na si Miro. Sureball na di umano, mga kababayan. Ngayon ang tanong, tayong mga nagsusumikap na ikampanya ang PDP laban, umiikot kaming mga vlogger buong Pilipinas, walang nagbibigay ng expenses namin, kung meron man, yung mga matatagal na namin kaibigan sa social media, at hindi naman ganun kalaki, na gumagastos kami ng malalaking halaga sa pagkain pa lang sa hotel, sa mga pamasahe, hindi ho biro. Papayag ba tayo, mga kababayan, na dadaanin sa daya itong halalan na ito? Na tayo'y nagsusumikap, samantalang yung iba, ayon kay retired General Poques, hindi na seryoso sa kanilang pangangampanya kasi sureball na. Ano po ang gagawin natin, mga kababayan, kapag nangyari ho yan, na nakikita po ng ating dalawang mata sa mga mainstream media na hindi bayaran, katulad ng SMNI, sa mga vlogger na umiikot kasama ang kandidato ng PDP laban, na napakarami naman talagang mga supporter ng PDP laban, dinudumog, mga kababayan, ang campaign rally ng PDP laban na malayong malayo po sa ibang grupo. Ayan, kung hindi di umano sila magdala ng ayuda at magkaroon ng job fair, hindi magkakaroon ng ganoon kalaking pagtitipon ang kanilang campaign rally. Samantala, ang PDP laban, nandyan lang si Bato, nandyan lang yung mga artista,
no? Magagaling kumanta, katulad ni GB Montok na napakarami na nagawang kanta para kay Tatay Digong at para na rin sa PDP Laban. Sa bagay, mga kababayan, yung kabila, meron din naman sila, meron din po silang singer. Yung kumanta po ng para sa'yo. Ang laban na ito. Singer din naman yun O, di ba? Huwag nyo sabihin nagtutula lang yun. Singer din yun. Kaya lang, bumenta naman nung panahon na hindi pa siya umanib sa mga bangag. Pero ngayon, parang pinagtatawanan na lang po, mga kababayan. Kapag ka nangyari itong haka-haka, pagduda ng ating mga kababayan dito sa dayaan sa halalan, mga kababayan, magulo na nga ngayon sa ating bansa wag naman sanang mangyari na baka umalma itong mga kababayan natin dahil hindi matanggap kung sakasakaling magkatotoo itong sinasabi ni retired General Romeo Poques. Sana lang mag-isip silang maigi at wag nilang gawin yan. Sana maging patas ang halalan na ito para makamtan natin, mga kababayan, yung ninanais natin, yung namimiss natin, yung sinimulan ng dating Pangulong Duterte na ngayon inawala na. Unang-una na dyan yung peace and order, mga kababayan, na nawala na nga Nakakatakot ng maglakad sa kalye ngayon Ako, kapag nandito ako sa Davao, okay ako kampante ko para akong merong bantay na 5 Anghel de la Guardia. Ayan. Pero kapag ka sa sandali, may tumatawag. Pero kapag ka tawag nito nasa pasintabi pasensya na nasa parting Luzon ako, lintik ang takot ko, mga kababayan. Grabe. Para bagang paglabas mo lang dyan at bibili ka lang, meron nang nakaambas sa iyong kutsilyo at kukunin kung ano ang merong makuha sa iyo. Isa yan sa mga hinahanap natin At itong tila lumalala na po na mga shabuyas. Ayan. Nakikita na po natin online. Ginagawa na pong content nitong mga durugista. Yung kanilang pagsinghot ng usok. Di ba? Tama pa ba yan? Ang tanong, merong bang ganyan sa Administrasyong Duterte? Wala. Ngayon lang po, yan sumibol, mga kababayan. Di ba? Papayag tayo o hindi? Abay, natural ako, sasabihin ko hindi. O di ba? Okay. Dito na po tayo kay Auntie Claring, mga kababayan. Etong content na ito, etong kwento po tungkol dito kay Auntie Claring, mga kababayan, maaaring may katotohanan, maaaring hindi. May nakapagsabi lang po sa akin at maliban doon sa, hindi naman totally sabi, isinend niya po sa akin. Ayan. Itong tungkol nga kay Auntie Claring. No? Na di umano, ganito, bilisan na natin to. Si Auntie Claring, dahil daw sa kanyang mga kapalpakan, mga kababayan, nauunsyami na si Mami Froggy. Nauunsyami na si Mami Froggy dahil hindi niya nagugustuhan, sa madaling salita, di umano ang naging trabaho ni Auntie Claring. At liligwakin na di umano ito, mga kababayan. Nako, kung ako, halimbawa, kung ako lang, para sa akin, huwag niyo munang ligwakin si Auntie Claring, please. Bakit? Nag-i-enjoy pa ako sa mga ginagawa niya Hindi ko pa nga siya nagagawa ng reaction video sa mga sinasabi niya di ba? Mga kababayan, tulad ng sinabi niya na hindi naman daw mataas ang rating ng kriminalidad
dahil wala naman daw siyang nakita o nakikita sa paglabas ng kanyang bahay na mayroong ginugurgur. Ayan, kaya nga, tinatag siya ng ating mga kababayan. Talagang yung mga lumalabas na mga balita, yung gurguran, yung mga nangyari pong hindi maganda, tinatag siya para ma-aware siya eh. Di ba? Hindi ko pa siya nagagawa ng content dyan. O ng reaction man lang, mga kababayan. Wag muna! Hayaan niyo muna sa dyan at pagtawanan na lang muna natin yung mga sinasabi niya. Eh talaga namang katawa-tawa itong ante na ito, mga kababayan. Di ba? Nag-i-enjoy pa ako eh. Hindi naman siya nakakaasar. Nakakatawa lang si Auntie Claring, mga kababayan. Oh, para sa akin ha, nakakatawa lang siya. Nagmukha siyang nagmukha siyang clown tuloy. Kumbaga, in-appoint siya dyan, sa pwesto na yan, mga kababayan, para hindi po tirahin yung amo niya. Imbis na yung amo niya ang banatan nating mga kababayan o ng ating mga kababayan, eh si Auntie Claring po ang dinudurog sa social media. Diyan po ako nag-i-enjoy mga kababayan sa totoo lang. Lalo na pag nagbabasa ako ng comment, lintik. Ang sasakit po ng mga komento ng ating mga kababayan, sobra. Kaya, huwag niyo munang tanggalin. Hayaan niyo muna dyan yung babaeng kahawig ni Sangkay Janjan. Ayos! O, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.